Magkano ang kinikita ng isang minimum wage earner na sumasideline bilang isang Lalamove rider? Guys, ako nga pala si Soypak at isa akong minimum wage earner na sumasideline bilang isang Lalamove rider. 3 PM ang out ko sa trabaho. Kaya sayang naman yung natitirang maghapon ko kung itatambay ko lang. Kaya naisipan kong sumideline gamit ang motor ko. Para umita ng extra kahit paano, di ba? Para hindi naman sakto lang yung sinasahod ko sa pangangailangan namin buwan-buwan, di ba? Alam naman natin na ang sahod ng minimum wage earner ay kung minsan ay sakto lang para sa panggastos buwan-buwan. Kaya tara, samahan niyo akong sumideline ngayong araw ng mga puso. Dito pa nga lang sa loob ng bahay namin ay nakuha ko na yung first booking ko dahil malakas talaga ang booking tuwing may holiday. Yung kahit nasa bahay ka ay talaga naman papasukan ka ng booking. Hello ma'am, good afternoon po, Lalamove rider po. Wala po kayo eh? Andito na po ako sa court ma'am, sa Baywalk. Sige po, chat ko na po po naman sa Maradania. Okay, thank you po, thank you po. Nakuha ko tong first booking ko dito lang malapit sa amin. Isa nga pala tong Beto Cake. 107 nga pala yung shipping fee sa order na to. At dito ko lang din to sa Alabang iahatid. At naihatid ko na nga itong first booking ko. At binayaran ako dito ni ma'am ng exact amount na 107 pesos. At nakakuha na nga ako ng pangalawang booking ko. Dito lang din malapit sa Alabang. Na kung saan ay pagkain na naman ang pipick-upin ko. Expected ko na to ngayong araw dahil araw nga ng mga puso ngayon. Maraming gusto ang magpadala ng pagmamahal para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya inihatid ko na to kaagad at hindi na ako naghintay ng kasabay. Naihatid ko na nga itong pangalawa kong booking. Dito to sa loob ng Ayala Alabang. Ang shipping fee nga pala nito ay 88 pesos lang. Pero binayaran tayo ni ma'am dito ng 100 pesos. Yes, isandaan na naman boy. At yes, ang saya nga natin dahil isang oras pa lang mahigit ay nakaka 200 pesos na tayo. At lumabas na nga ako ng subdivision at dito plano kong magantay ulit ng pangatlong booking ko. At matapos ang ilang minutong paghihintay ay nakakuha nga ako ng pangatlong booking ko. Dito lang din sa loob ng subdivision. Kaya dali-dali nga akong umikot papasok ulit ng subdivision para kuhanin ang pangatlong order ko. At maigpit nga pala sila dito. Kailangan mong ibigay ang iyong lisensya at kung saan ka pupunta para makapasok ka. At nakarating na nga ako dito sa pangatlong booking ko dito sa loob ng Ayala Alabang. At dito nga ay pagkain na naman ang i-deliver ko at mukhang mga dessert naman ang mga ito. Ang shipping fee nga nito ay 123 pesos at papunta naman to kung saan ko kinuha yung first booking ko kanina. Binayaran nga tayo dito ni ma'am ng 150 pesos at hindi na nga siya humingi ng sukli. At inihatid ko na nga agad to at hindi ko na inantayan ng kasabay dahil malaking bagay talaga kapag nagtitip yung mga customer natin. Thank you po. At dito nga naubusan na yung load ko kay Lalamove at kinakailangan ko nang mag-top up ulit para makapag-take ulit ako ng orders. At nakuha ko na nga yung pang-apat na booking ko. Dito ko lang din nakuha malapit sa pinag-deliveran ko. At as expected, pagkain na naman nga, nagiging food delivery rider na nga tayo ngayong araw. At hindi ko na nga rin ito kinuwanan ng kasabay dahil pagkain nga at malapit lang din naman ang drop-off dito lang din sa Alabang. At andito na nga ako sa drop-off ko. At ang shipping fee nga pala nito ay 128 pesos pero binayaran tayo dito ni sir ng 150 pesos. Kahit pa paano naramdaman natin ang araw ng mga puso dahil sa mga tip na ito. At dito medyo nakaramdam na rin tayo ng kaunting pagod kaya nagpahinga muna tayo saglit. At kumuha na nga ako ng panlima kong booking at nakakuha ko dito papuntang Las Piñas na. At guess what? Hulaan nyo kung ano na naman yung nakuha ko. 8 rolls lang naman ng cake at binayaran ako dito ni ma'am ng 165 pesos at dadalayin ko to doon sa branch nila sa Landmark Alabang. Mukhang kinakapos sila ng stock ngayon dahil siguro sa sobrang daming nabili ng cake ngayong araw. Maingat nga ako nung i-deliver ko to dahil madali nga itong masira kung hindi natin iingatan. Kaya kahit medyo mabagal tayo, okay lang. Ang importante may deliver natin na maayos to. At nakarating na nga ako dito sa basement ng mall at dito aantayin ko na nga lang yung magpipick up ng order nila. At dumating na nga sila ma'am para pick upin itong order nila. At buti naman at nayatid natin ito ng maayos sa kanila. At nung papalabas na ako ay medyo nag-iisip-isip na ako na umuwi na kaya ako. Medyo malaki-laki na rin naman yung kinita ko ngayong araw dahil sa mga tip na nakuha ko. Nung tinotal ko ay nasa 670 pesos na yung kinita ko sa halos 5 oras na pagbabiyahe ko. Minus natin yung commission ni Lalamove na 97 pesos at pagpalagay natin na 100 pesos sa gas ay kumita rin ako kahit papano ng kulang-kulang 500 pesos sa 5 oras na pagbabiyahe ko. Para sa akin ay okay na to. Pwede ko na to gamitin pang budget ko kinabukasan pagpasok ko sa trabaho para hindi ko na magagalaw yung sahod ko, di ba? Nawa ay balang araw ay magawa natin yung mga bagay na gusto talaga nating gawin habang kumikita ng pera. Yun lang, see you sa next biyahe.